Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagkain ng shellfish. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko na positibo pa rin sa paralytic shellfish poison o toxic red tide ang mga shellfish na nagmumula sa Dumankillas Bay sa Zamboanga del Sur, Tantanang Bay sa Zamboanga, Sibugay Province, coastal waters ng Zumaraga Island sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar at Lianga Bay sa Surigao del Sur. O sa tinatawag natin na red tide. So kapag ganitong na-identify natin, nalista itong mga lugar na to, doon sa sinasabi natin na positibo sa red tide, ang abiso ng BFAR, ang abiso rin ng mga local government units ay bawal mangolekta. Huwag kumain, magbenta ng lahat ng uri ng shellfish, no? Kasama dyan yung tahong, yung halaan, yung talaba, yung litog, pati rin yung alamang, no? Bawal, no, manghuli, magbenta nito at iwasang wag talagang kumain, no? O wag magkonsumo ng mga nasabi kong lamang dagat dahil nga yung lugar ay positibo sa red tide at ito'y nakakasama sa kalusugan ng tao at pwedeng maglagay ito sa sitwasyon na kung saan makukompromiso yung buhay ng isang tao. Ligtas naman kainin ang isda, pusit, hipon at alimango basta tiyakin lamang na ito'y sariwa, hinuhugasang maigi at matanggal ang lamang loob bago lutuin. Sinisiguro naman ng mga lokal na pamahalaan na hindi makakarating sa merkado ang mga shellfish at alamang na nakuha mula sa mga lugar na positibo sa toxic red tide. Sa Metro Manila naman, ayon sa retailers, walang lamang dagat na nanggagaling pa sa mga naturang katubigan kaya ligtas kainin ang mga shellfish dito. Kagaya sa Marikina Public Market, nasa Bicol at Bulacan inaangkat ang ilang shellfish. Para malaman na sariwa yung binibili niyong shellfish, kailangan nakatiklop pa yung shell niya. Kagaya nitong tahong at halaan na hawak ko. Kung makikita niyo, nakakover pa yung mga shells, kaya ibig sabihin sariwa pa siya. Kapag binili niyo, kailangan lutuin na agad kasi ang shellfish ay nagtatagal lang ng 1 to 2 days. Nagsisimula na ring dumating ngayong araw ang mga deliveries ng shellfish, kasunod ang pansamantalang paghinto ng pagdating ng mga pagkaing dagat dahil sa nagdaang bagyong Tino at Uwan. Kaya nagsisimula ng tumaas ang supply nito. Pero nananatili pa ring mababa ang supply ng mga isda, kaya ramdam pa rin ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ramdam ang hirap talaga sa panahon ngayon, lalo sa tulad ko, ako lang nagtatrabaho sa pamilya namin, wala nang trabaho yung husband ko. Talagang sinisikap ko makapamili ng mas mura dito. Kasi tumaas eh. Tumaas yung presyo ng lahat ng bilihin. Nahirapan din mag-budget. Oo, mataas. Mataas po ang hangungan namin ngayon. Kasi walang isda eh, kaya tumaas. Kaya diskarte ng mamimiling si Charmaine ang tumawad sa palengke. Inaasahan namin lagi na makakatawad pa rin. At sapat sa aming pangangailangan sa aming pamilya. Mahirap pero kailangan din konting tipid. I-budgetin lang yung 1,000, one half na lang ang bibilihin para magkasya yun. Para sa presyo ng isda, mabibili ang tilapia ng 160 pesos kada kilo. Ang bangus ay 200 pesos. Ang galunggong ay 400 pesos ang kilo. Ang tamban ay 140 pesos. Ang hipon ay 460 pesos. Ang tahong ay 100 hanggang 140 pesos ang kilo. Ang bagongon ay 140 pesos. At ang alumahan ay 450 pesos kada kilo. Sa report, merong nasa 17 million pesos worth of damage. Doon sa Tino pa lamang ito. Pagdating dito sa Uwan, nasa proseso pa tayo ng pagkalap ng mga danyos. Pero ang magandang balita naman ito, kung tunghayan natin sa mga balita at doon sa mga ulat din na nanggagaling sa Kagawaran, sa Department of Agriculture, hindi ako nagkakamali, naaprubahan na yung calamity fund at yung mas makakatulong para doon sa mga apektadong magsasaka at mga mangisda. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.